nating awitin ang ating battle cry. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Mga bansa'y matitidag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag, handang magmamatiyag. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magpupuri, magliliyaban, magniningning. Diba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Diba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Sabay-sabay po nating bigkasin ang ating battle cry for 2025. In English po muna. In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa wikang Filipina naman po, sabay-sabay po tayo. Kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos, sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2015. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! At muli ay nagsama-sama po tayo sa ating pong Thursday midweek service po natin, ano? At binabati po natin lahat ang ating pong mga manonood at mga taga-subaybay mula po sa ating mga regions, no? Region 1, 2, 3, and 4 sa Visayas at Mindanao, at ganoon din po sa ating pong global families. Yan. So, kayo po ay welcome po namin sa midweek na ito, at ganoon din po, maraming pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating pong programa every Thursday sa ating pong midweek service. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa araw pong ito, at alam po namin na ang araw na ito ay ginawa mo para sa amin,
Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kababayan at mga takapakinig, Panginoon, sa araw na ito, na siyang magbubukas ng mga puso at kaisipan, Panginoon, sa iyong mga salita. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming pong mahal na bayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon. Lalo na po ang aming pong mga Pangulo at Pangalawang Pangulo at lahat po ng sangay ng aming gobyerno. Ganun din po ang aming mga senador at mga congressman, Panginoon, mga mayors at governors, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga leaders ng aming pong bayan, Panginoon, ay patuloy na magkaisa. Dinalangin din po namin, Panginoon, na ang lahat din po ng aming mga kababayan, Panginoon, ay tunay ngang makaranas, Panginoon, ng kaginhawaan, Panginoon, sa aming pong mga sa aming mga gobyerno, Panginoon, maging ito sa nasyonal o sa aming pong lungsod, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang paggalaw mo, Panginoon, lalo na po ang mabuting balita ni Kristo sa aming bayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lord, amin pong dinideklara na si Jesus ay Panginoon ng aming bayan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bayan ng Israel, Panginoon. Pagpalain po sila at bigyan ng patuloy na kapayapaan na nagbumula sa iyo, Panginoon. Lord, palibutan mo sila, Panginoon, ng iyong proteksyon. At ganoon din po, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, kung paano mo pinagpapala sila, Panginoon, ay pinagpapala mo rin po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Siniling po namin sa iyong Espiritu Santo na kabigabayan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Muli, ang aming pong pagbati sa inyo ng pinagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon po, no, ay nalalapit na po ang Kapaskuhan. At 14 na araw na lang, at tayo po ay sasapit sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya naman po ang ating pong tema ngayon ay Pasko, no? At pag sinabi nating Pasko, ito yung panahon ng pagbibigayan, no? Marami po sa atin naghahanda, no? At pinaghahandaan yung ating pong mga selebrasyon na ito, hindi lang po sa ating tahanan, kundi sa mga bagay na ating pong nais ibigay sa ating pong mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan po natin. Kaya ngayon po, no, ay meron po tayong tema na Pasko, panahon ng pagbibigayan. Okay? Christmas is a time for giving. So ang ating pong Panginoong Hesus, no, ang pinakadakilang mapagbigay, no, sa lahat. Kaya bilang mga mananampalataya ng Panginoon, tayo din ay sumusunod sa kanyang mga yapak, sa kanyang katangian na generous, lalo na po dito sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yan. So, yung Kapaskuhan po, ang ibig lang po sabihin nun, ay ating pong inaalala ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo nang siya po ay dumating dito sa lupa. Yan. So, ano din ba ang mga regalo, mga kaloob o gift na pwede nating ipagkaloob sa ating Panginoon, no? Una, sabi nga natin, siya ay nagkaloob ng kanyang buhay para sa atin. Ganun din tayo, no? Dahil nga po siya ay unang nagbigay, tayo din po ay pwede pong makapagbigay din po sa kanya bilang appreciation sa kanya pong unang pagbibigay po sa atin ng kanyang buhay. So ano yung pwede nating ipagkaloob sa kanya? So habang iniisip po natin yung mga regalo na yan, no? Alam po natin na ngayon sa ating pong napapansin o obserbahan, no, ay pagka pumunta ka sa mga malls, makikita po natin na ang mga tao ay busy sa pagbibili ng mga regalo at busy sa pagbili ng kanilang ihahanda. At sapagkat ang kanilang kahulugan ng Pasko sa kanila ay yung may Christmas tree ka, maganda yung dekorasyon ng bahay mo, no? Maraming pagkain sa lamesa, no? At marami kang regalo sa ilalim ng Christmas tree. Pero hayaan po natin ang salita ng Panginoon ang magbigay po sa atin ng liwanag, no? Tungkol sa ating pong Kapaskuhan. Kaya sabi nga, anumang bagay ang ating ibibigay o ibibigay para sa Kanya, tayo din ay gagantimpalaan niya ng isang kahangahangang mga kaparaanan niya, no? Maraming kaparaanan ng Diyos kung paano siya mag-bless po sa atin. So, kapag sumasapit ang Kapaskuhan, marami ang nasisiyahan at meron din pong nalulungkot. Yan.
Mayroon ding mga nalulungkot dahil sa, kunyari, mga may pinagdadaan ng problema, mga nawalan ng mga mahal sa buhay, o mga dinaranas na kirot ng buhay. So, hindi po natin makakaila na dito po sa mundong ito ay makakaranas pa rin po tayo ng mga sakit at mga challenges po ng ating buhay. At ang dahilan ng kasiyahan, no, sabi nga natin, at ang dahilan ng kasiyahan ng Kapaskuhan ay dahil ang ating kagalakan ay si Kristo. Yan. Ito ay pinapakita natin sa pagbibigay at malaking bahagi ng ating pagdiriwang, no, ay yung marunong tayong magbigay. So, hindi po ako nag-exhort ng giving, no? Kundi tingnan lang po natin yung konteksto ng ating pong pag-aaralan maya-maya po. Ngunit ang komersyalismo o yung materialismong pagdiriwang ang sumisira ng magandang tradisyon ng Kapaskuhan na minsan, no, sa dahil gusto natin mag-celebrate ng bonggang-bongga, no, nawawala na yung tunay na layunin o yung tunay na purpose na dahilan ng Kapaskuhan. Ngunit di dapat na maging dahilan na alisin o i-abandona ang kasanayang pagbibigay tuwing tayo ay sumasapit sa ganitong pagdiriwang. Okay? Mula sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo, makikita natin na ito'y panahon ng pagbibigay. Tunay nga po na napakasarap, no? Ako po nung bata po ako, no, lagi kong iniisip sana Pasko na naman, no? Dahil masaya po ang aking pong experience, no, sa Kapaskuhan. Kaya mula sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo, makikita natin na ito'y panahon ng pagbibigay. So nung time na ang Panginoong Jesucristo po ay isinilang sa mundong ito, no, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos, no, yung kanyang inialay, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya ang pagkapanganak kay Jesucristo at ang kanyang buhay at ministeryo ay halimbawa po ng pagbibigay. Yan, si Jesus at ang kanyang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita at nagpapahayag ng ehemplo kung paano magbigay. So, sa magitan po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, no, at ng ating Ama sa Langit, kung paano niya inihandog sa atin ang kanyang anak na si Jesus, no, ay may pinapakita dito yung tunay na pagbibigay, yung pagiging generous. Sa kwento o sa totoong senaryo ng Kapaskuhan, bawat isang karakter po, no, doon sa ating pong pag-uusapan ngayon sa Luke chapter 2, no, ay makikita po natin yung mga karakter doon na sila po ay merong mga bahagi, no, sa pagbibigay at hindi lang po natin matutunghayan yan, kundi may gusto din po nating ma-experience yung mga bagay na ito. Kaya po doon sa Luke chapter 1 verse 38, no, ay ito yung makikita po natin, no, sa Biblia. Ito po yung announcement o yung pagpapahayag ng mga anghel o ng Panginoon na si Maria, no, ay magiging daluyan ng pagpapala at siya ay gagawing vessel ng Panginoon para siya ay gawing sisidlan ng Panginoong Jesucristo, no? At siya ay magiging nandoon sa kanyang sinapupunan, no? Ang sabi po dito, sumagot ang anghel, sa inyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. And then, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. So, yan po yung deklarasyon o yung mensahe ng anghel kay Maria, no, na siya ay gagawing instrumento ng Diyos upang isilang niya ang banal na anak ng Diyos. At sabi niya, no, ay tinanggap niya po, no, inaccept niya yung mensahe na yon. At sabi niya, no, ay mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi.
Una, dito makikita po natin na si Maria, no, binigay ni Maria ang kanyang buong buhay. O ibig sabihin, yung buong pagkatao niya, pati katawan niya, no, at ang buo niyang being, no, at ang kanyang karangalan, no, yung kanyang reputasyon, no, para sa para sa siya ay gamitin ng Panginoon sa isang dakilang layunin ng Diyos na isilang ang kanyang anak sa magitan ng Espiritu Santo. Ito po yung kusang loob na binigay niya ang kanyang sarili upang ilagak sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At dahil hindi pa siya kasal kay Jose, no, ay binigay niya yung kanyang sarili, even yung kanyang reputasyon. Ibig pong sabihin, kahit na po sila, si Jose at si Maria, no, ay meron ng plano na ikakasal, engaged to be married, no, pero in actuality ay hindi pa ho sila pwedeng magsama, no, hangga't hindi pa ho final yung kanila pong seremonya para sa pagiging mag-asawa. Okay? Pero makikita po natin dito yung pagbibigay ni Maria ng kanyang buhay at ng kanyang hindi man niya maunawaan, no? At marami pong risk. Sabi nga yung kanya pong tinanggap na mensahe sa Panginoon, no? Na siya ay magdadala ng isang isisilang, no, sa kanyang sinapupunan, no, ay makakaapekto po sa kanyang reputasyon dahil sabi nga si Jose hindi niya naman alam, no, kung bakit siya nagkaroon ng isisilang o isang sa kanyang sinapupunan, no, at nung panahon ding po yun, no, at pag ikaw po ay natagpuan na ikaw ay nakaplano na ikasal at natagpuan kang buntis o pregnant, no, ay isa po yung dahilan para yung mga tao sa paligid mo, no, ay parusahan ka, no, sa magitan ng pagbato hanggang kamatayan, no. At dahil dito, no, ay sabi nga yung kanyang reputasyon, yung kanyang karangalan, no, ay nakasalalay sa kanyang pagtanggap dito sa plano ng Diyos. Amen po ba? So, kaya naman po, no, makikita po natin yung pagbibigay ni Maria ng kanyang buong buhay para sa plano ng Diyos upang isilang ang ating pong tagapagligtas. Yan. So, ganun din po, no? Makikita din po natin sa Lucas 2:1-5. Ayan, nasabi po dito, nang panahong iyon, inutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria sa kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Yan. Pangalawa po, si Emperador Augustus nagbigay ng kautusan, no, ng decree. Yan. So, makikita po natin dito, no, na siya po ay nag-utos na magkakaroon ng census at magpapalista ang mga tao para sa pagbubuwis, no, or taxation, no. Although si Augusto, no, akala niya ito'y galing sa kanyang idea, sa kanyang sariling idea. Alam niyo, ang Diyos, no, ay may plano at gawa sa kanyang banal na layunin, no. Maaaring sinasabi natin, si Augustus kasi ang nagpa-census, no, at pinauwi niya sa Bethlehem yung lahat ng mga tao, ng mga Hudyo, no, na kailangan sila ay magpalista, no. Siguro napakabigat na decree yun, o mga utos ng emperador, no. Kaya naman po lahat sila ay pumunta doon, pero hindi na lingid sa kanyang kaalaman, no. Although siya ang nagbigay ng utos, pero may plano ang Panginoon, no? Inalaw ng Panginoon
yung bagay na yon, yung kanyang utos na yon upang matupad yung hula ng propeta, no? Na sa Bethlehem o ang Misaya, ang Misaya ay isisilang sa bayang ng Bethlehem. Ngunit sila Maria at Jose ay nasa Nazaret, kaya sila po ay naubliga na pumunta sa Bethlehem. So ang utos na iyon ng emperador ay siyang naging kaparaanan ng Diyos. Yan. Sabi nga natin kanina, akala ni Augustus, no? Maganda yung sa kanya galing yung idea na yun na magpalista ang lahat ng mga tao sa paligid niya at doon sa kanyang kinasasakupan. Pero alam po natin na yun ay kaparaan ng Diyos para sila ay dalhin sa Bethlehem at sa tamang oras ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Yan, kahit na anong imposible, minsan may mga desisyon tayo sa buhay na minsan akala natin, uy, maganda yung idea ko. Yung pala ito po ay wisdom that comes from God. Amen po ba? So, pangatlo, makikita po natin sa mga karakter na ito, no? Una, si Maria, no? Binigay niya yung kanyang buhay at ang kanyang reputasyon. Pangalawa, yung nagbigay ng utos, yung emperador, no? So, dito po sa mga karakter na ito, makikita natin na dito pa lang makikita na natin yung Kapaskuhan ay nagsimula sa pagbibigay. Yan. Pangatlo, yung mga tagapangasiwa, no, ng mga bahay tuluyan, no, ay makikita po natin na nung si Jose at si Maria, no, na sila ay bumalik sa Bethlehem, no, ay marami pong tao, no, crowded po ang Bethlehem, no. At sabi doon, ang halos lahat ng mga tahanan, yung bahay tuluyan, no, ay punong-puno, no. At makikita po natin, no, may ginamit ang Panginoon, yung may-ari ng bahay tuluyan o yung sinasabi nating innkeeper, no. Yan. So ang ginawa po nila, no, ginawa po nung tagabantay doon sa bahay tuluyan, no, ay sila ay binigyan ng isang lugar, no, para sa pagkapanganak ng ating pong Panginoong Jesucristo. So nang sila Maria at Jose ay dumating sa Bethlehem, ang buong lungsod po ay siksika, no, crowded, at sila ay walang lugar na matutuluyan. Dahil ang mga silid ay puno, no, punong-puno ang mga silid during that time. So sila ay binigyan ng sila po ay binigyan ng bakante sa loob ng bahay at doon po sa sabsaban ang naging birthplace ng ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Mga-apat, yung mga anghel, no? Yung mga anghel ng Panginoon. So, ang sabi po doon sa Lucas 2:8 hanggang 14, yan. Ang sabi dito, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ng Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So dito yung mga anghel din po ay nagbigay ng kapahayagan ng pagsilang ng tagapagligtas at nagbigay din po ng papuri sa Diyos. Yung mga anghel na ito ay ginamit din ng Panginoon upang magbigay ng mensahe, no, doon sa mga pastol, no. At itong mga anghel na ito, no, ito yung unang magbigay ng balita na narinig ng mga simpleng mga pastol sa parang na pinanganak na ang kanilang tagapagligtas na inaantay. So, ito po yung good news, no? Na
na ito po yung inaantay nilang Mesyas o tagapagligtas na dumating sa mga simpleng mga pastol, no? Hindi ba tayo nagtaka bakit hindi sa mga hari sila nag-announce, nagbigay ng mensahe na dumating na ang Mesayang inaantay nila, no? So may dahilan, no, kung bakit ang mga pastol na ito, no, ay sila yung unang recipient ng balitang ito. Yan. Ganun din tayo minsan, no? Tinatanong natin sa sarili natin, bakit ako tinanggap ng Panginoon? Bakit ako isinama ng Panginoon sa kanyang plano? Sino ba naman tayo para tayo ay bigyan ng pansin ng ating Panginoon? Kaya nga, sabi po ng Panginoon, no, ay mahal na mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Maaaring iniisip ninyo na, hindi naman ako papansinin ng Lord kasi ako'y makasalanan. Ako'y hindi karapat-dapat na maging anak niya o hindi ako karapat-dapat na maging lingkod niya, no? Sino magpapasya na tayo hindi karapat-dapat? Kundi ang Panginoon, sabi niya, nararapat lang na tayo ay kanyang tanggapin dahil inialay niya ang kanyang buhay para sa atin po. Yan po ang ibig po sabihin ng Kapaskuhan, na inialay niya, ibinigay niya sa atin ang kanyang pangako na tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Panglima po, makikita po natin diyan yung mga pastol, no? Yung mga simpleng pastol, no? Ay nagbigay din ng kanilang patotoo, yung testimony nila. Nung narinig nila yung anghel, no? At sinabi sa kanila na ipinanganak na ang Mesayas, tagapagligtas na kanilang inaantay. At kaagad, no? Sinabi din ng anghel na matatagpuan niyo siya sa isang sabsaban, no? Sa Bethlehem, at doon makikita niyo siya, no? Anong ginawa ng mga pastol, no? At nung narinig nila ang pahayag at yung lugar kung nasaan ang pinanganak ang tagapagligtas, ano daw ang ginawa nila? Sila'y nagmamadali, no? Sabihin natin, nagmamadaling hanapin ang sanggol na isinilang sa sabsaban. At hindi nila kayang maitago ang mabuting balitang narinig nila sa mga anghel at sabihin ang kanilang narinig at nasaksihan or nakita nung gabing iyon. Amen? So tayo din po, no, ay mga tinawag ng Panginoon. Saksihan po natin, narinig natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dapat ganun din po din tayo, no? Excited po tayong i-share, ibigay, no, ang mensahe ng pag-asa na tayo po ay merong pag-asa na buhay na walang hanggan at tayo po ay merong tinatawag na panibagong buhay sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At pang-anim, makikita po natin dyan yung mga pantas o yung tinatawag nating wise men. Okay? So, yung mga wise men na yan, no, ay mga scholar. Ibig sabihin, sila yung mga taong mga matatalino, no? Sabi ng ibang scholar, no? Sila yung mga naimpluwensyahan ng mga sulat ni Daniel, no? Na sa propesiya, no? At yung mga turo, mga hula at turo ni Propeta Daniel, no? Ay maaring sila po ay mga pinag-aralan po nila yon. Kaya nung sila po ay naglakbay, no? At nakita nila po yung sign o yung tinatawag na palatandaan na dumating na ang Mesaya, no? Ay sila po ay hindi nag-atubiling maglakbay at hanapin po, no, sa magitan ng pagsunod po nila doon sa maliwanag na tala. So nung makita nila yung maliwanag na tala, sila ay naglakbay upang makita, no, katagpuin ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Yan. Nang matagpuan nila sa Bethlehem ang sanggol, sila'y sumamba sa kanya at nagbigay ng handog, ugma para sa hari. Yan. So, nung nakita nila po ang sanggol na ito, no, una, sila po ay sumamba. Na-recognize nila na si Jesus o yung baby Jesus na yon, no, ay hari ng mga Hudyo at yun ay sinamba nila
At hindi lang yung pagsamba po nila, kundi naghandog po sila ng naayon, fit for the king, na mga gifts. Kaya makikita po natin dito, no, na si Jesus ay hari. At na-recognize po nila yung attributes o yung katangian ng Panginoon na yon, no. Sa Mateo 2, no, 1 hanggang 2, 9 at 11, sabi doon, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Sa verse 9, pagkarinig sa bilin ng hari, no, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan na makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inaandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto at insenso at mira. Yan. So, iba't ibang karakter, pero makikita po natin kung paano nila pinagkaloob, no, ang kanila pong mga bagay na nararapat para sa hari. Yan. Pang-7 po, makikita po natin ang ating Ama sa Langit. Sa John 3:16, ang sabi po doon, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, John 3:16, yan po yung famous na talata, no? At sabi din po sa 17, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Our God, no, ang ating Diyos, gave His only begotten Son. Binigay ng Diyos Ama, ang kaisa-isang anak niya, ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang dakilang handog, regalo na natanggap natin mula sa Ama, na ibinigay ang kanyang anak para isakripisyo, mamatay, para sa kabayaran ng ating pong mga kasalanan at ng buong sanlibutan. Kaya naman po sa araw o pagsapit ng Kapaskuhan, no, tayo din po, marami din po tayong mga bagay na pwedeng ibigay sa Panginoon. Tanda ng ating pag-ibig, tanda ng ating pagbibigay ng papuri at pasalamat, no? At yung ating pong buhay pwede po nating ialay sa Panginoon. Kagaya po ng pag-alay ni Maria sa kanyang buhay, sa buong pagkatao niya. Tayo po, mga sumasampalataya sa Kanya, ay dapat ding lumakad, mamuhay, kung paano siya lumakad. At yung Kanya pong generosity, no, ay ganun din po yung ating pong pagiging mapagbigay, no, na nais niya na tayo po ay yung ating pong response o yung ating tugon sa kanyang generosity ng ating Panginoon ay ganun din po tayo tumugon sa pagpapala at provision ng ating pong Panginoon. So tayo ay natutuwa, nagagalak na tayo din po ay maging katulad ng ating Panginoon na marunong din pong magbigay. Amen po ba? At ang Diyos at ang ating Diyos na tagapagligtas, ang higit ang nagbibigay sa atin ng lubos-lubos. Mga kapatid, ano pong meron po sa atin ngayon na sa tingin natin na ito'y pwede nating ipagkaloob sa Panginoon? Siguro naisip na, wala naman ako may bibigay, Panginoon, kasi nasa iyo na lahat eh. Yan. So, pero alam nyo, marami pa rin tayong pwedeng gawin para makapagbigay tayo sa Panginoon. At sa magitan yung ating pong pasasalamat, pagsamba, yung appreciation natin sa Kanya, no, ay pwede po nating gawin yon, ipakita, no, sa magitan ng ating pong pagpupuri at pagsamba pabalik sa Kanya.
So, alam natin na wala pong namang kailangan ng Panginoon sa atin, no? Pero, pwede nating ibigay ang mataas na papuri at pagsamba na nararapat lamang para sa Kanya. So, ano po ang ating tugon sa ating pong pagdiriwang ng ang Kapaskuhan ngayong panahong ito? So, sabi nga natin, ano ba yung pwede nating palagay o ano yung pwede nating iregalo sa Paskong ito? Una, sa Panginoon. Okay? At hayaan natin na wag yung materialism o commercialism, no? Ang magnakaw ng ating kagalakan at yung ating pong generosity, pagbibigay para sa Panginoon. Yan. So siguro tandaan po natin, no? Sabi nga natin, kung ang Panginoon ay generously binigay niya yung kanyang bugtong na anak, ano naman yung pwede nating ipagkaloob sa Kanya? Maaring nandito ka ngayon, nakikinig ka at nanais mo na gusto mong tanggapin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, no? So, yun po ang dahilan ng ating Panginoon sa Kristo nung siya po pumunta dito sa lupa, no? Upang tayo ay makatanggap ng pangako niyang buhay na walang hanggan ang sino mang sasampalataya sa Kanya. So, suriin din natin kung bakit tayo nagbibigay. Ano bang dahilan o ano bang ang ating intensyon, bakit tayo nagbibigay? Dahil ba gusto nating ipakita ang ating purong pag-ibig o yung genuine love natin sa ating Panginoon at pasasalamat sa Kanya? O dahil nauobliga lang tayo kasi nakakaya naman na walang ibigay, di ba? So, minsan mali na po yung ating pong kaisipan pagdating po sa ganitong mga pagdiriwang. So baka inisip natin, so kailangan maghanap ako ng mga resources para ako din ay makapagbigay, no? So nauobliga tayo o nagbibigay tayo kasi gusto nating maging kagaya ng ating tagapagligtas. Amen? So anong pwede nating ibigay sa Panginoon ngayong pagdiriwang ng Pasko? Meron ka bang ayaw o pinipigilang bagay para sa Kanya? O baka naman meron tayong mga sa ating puso, sa ating kaisipan, parang may pag-aalinlangan pa rin tayo na ako ba ay ligtas? Ako ba ay merong magandang kinabukasan kung ako ay susunod sa Panginoon? Maaring yung ating mga ugali, yung attitude natin, no? Na pwedeng sabihin natin, Panginoon, gusto kong lumaya sa pag-uugaling ganito, gusto kong maging maayos, o meron tayong problema sa pagsunod. Yan. So, yung tunay nating pagsamba, yan. Baka naman ang ating pong mga, sabi nga ng Panginoon, nakikita niya yung ating sinasabi, no? Iba yung ating sinasabi doon sa laman ng ating puso pagdating po sa ating pong genuine worship. O kaya kailangan nating pagsisihan yung mga kasalanang ginawa natin. Mayroon tayong mga bagay na ginagawa na hindi nalulugod ng Diyos, ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na yan, no? At yung mga kasalanang nagagawa natin, sabi nga nun, ay ating kumpisal at tayo ay tumalikod sa mga kasalanang ito. At tayo po ay bibigyan din ng Panginoon ng pag-asa na tayo po ay makapiling niya at tayo po ay mailagay sa isang kondisyon ng buhay natin na tayo po ay maging matuwid sa Kanyang harapan. So tayo po ay naging matuwid, hindi dahil sa ating mga sariling kapasyahan o sa kabaitan natin, kundi dahil po sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kung kayo po ngayon ay nagnanais na tanggapin ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa Kapaskuhang ito ay ang buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus, kayo po ay aking kong iniimbitahan sa panalangin ito. Sabihin nyo, aming Ama sa langit. Sige po, sabihin nyo, aming Ama sa langit, ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat, Jesus. Ako'y sumasampalataya sa iyo na ikaw ay dumating sa mundong ito upang ako ay iligtas sa magitan ng iyong pagkamatay, muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita, Jesus, at ang regalo mong buhay na walang hanggan sa oras na ito. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Kung yan po ay ginawa ninyo, ang handog ng Panginoon na buhay na walang hanggan, ang regalo ng Diyos kay Kristo Jesus na buhay na walang hanggan,
ay nasa inyo na po sa magitan ng panalangin ng pagtanggap na yan. Amen? So kung kayo naman po ay nangangailangan ng kagalingan, no? Ay nais din po namin kayong ipanalangin. So inyo pong i-extend po ang inyong kamay sa inyong mga screen at ako po ay mananalangin para sa inyo. Panginoon, marami pong salamat sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na mayroong mga karamdaman ngayon, Panginoon. Ang sabi mo, Panginoon, ano man ang aming hilingin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, siniling ko po, Panginoon, ang kagalingan mula ulo hanggang paa ng aming mga taga-subaybay ngayon, Panginoon, na nakinig ng iyong salita ngayon, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, lahat po ng sakit at karamdaman ay inutusan naming umalis sa katawang yan sa pangalan ni Jesus at pinalalaya namin ang katawang ito mula sa sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, Panginoon, we especially pray for Pastora Vicky, Bishop Vicky, Panginoon. Dalangin po namin na siya rin, Panginoon, ay patuloy mong bigyan ng kagalingan. Natutuwa kami, nagagalak, Panginoon, dahil, Panginoon, siya po ay patuloy mong binibigyan ng kalakasang pisikal, spiritual, at sa lahat ng area ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, pinagaling mo siya. We thank you, Lord God, sa mabilis na pagtugon mo, Panginoon, para sa kanyang recovery. In Jesus' name. Lord, ganun din po, Panginoon. Amin pong inihiling, Panginoon, ang pagpuspos mo ng iyong Espiritu Santo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, lagi mo kaming punuin, Panginoon, ang iyong Espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kung paano namin pinupuspos ang aming mga sarili sa mga bagay na nandito sa mundong ito, Lord, ay mas higit po naming ninanais, Panginoon, na kami puspusin ng iyong banal na Espiritu at tinatanggap po namin, Panginoon, ang pagpupuspos na yan ng banal mong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat sa lahat ng aming pong tagapakinig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay at ang kanila pong pamilya, Panginoon. At sa Kapaskuhang ito, Panginoon, ay makita po namin ang tunay na pagbibigay, Panginoon, ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya naman tinatanggap po namin ang mga pagpapala at provision mo, Panginoon, sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So ngayon po ay tayo naman po ay dadako sa ating pong pagbibigay, sa giving, no? Marami na po tayong alam ko na-exhort na kayo, no? At kayo po ay na-encourage, no? Na ang pagbibigay, no, ay natural nating pagtugon sa una nating natanggap na pag-ibig mula sa Panginoon. Kung kayo po ay nariyan at nais niyo pong ipagkaloob ang inyong mga tithes and offering, yung ating pong mga seed pledges po natin, ay nandiyan po sa ating pong mga screen, ang inyo pong pwedeng pagdalhan ng inyo pong mga kaloob. Yan po, at meron po tayong China Bank, Union Bank, Metro Bank, at GCash na kaparaanan para po maipadala ninyo ang inyong pong buong pusong inyo pong mga pera na nagmumula po sa Panginoon. Ito'y bahagi po ng ating pong gawain, bahagi po ng ating pagsamba, ang pagbibigay. So upang mas lumaganap pa po ang ating pong gawain sa mundong ito. Salamat po at ganoon din po, no? Nagpapasalamat din po tayo sa lahat din po ng ating pong mga taga-subaybay, lalo na po yung mga sumusubaybay po sa ating pong FB account, sa ating pong Facebook account. Sa lahat po ng mga sumubaybay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At meron po tayong special na pagbati rin po sa ating pong mga magigiting na overseer ng Region 2 kay Bishop Luis at Pastora Elma sa kanila pong nakaraang wedding anniversary. Yan. Pinagpalang anniversary po sa inyong dalawa at naway lumago pa ang inyo pong mga gawain at marami pang mga kaluluwa ang dumating sa inyo pong mga simbahan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At sa ating pong pagwawakas,
tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa aming pong pagtatapos ng gawain ito sa aming pong midweek online service, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, patuloy ang bawat isa sa amin at magkita-kita po kami sa aming pong mga gawain every Sunday, every Thursday, Panginoon, sa aming pong kanya-kanyang mga church, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat din po ng aming media staff, Panginoon, na sila, Panginoon, ay tunay ngang naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa magitan ng social platform na ito, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, sa aming pong pansamantalang pagpapaalam, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay patuloy mong gamitin para sa iyong kaharian. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maligayang Pasko po sa ating lahat at tayo po ay magdiwang na merong taus-pusong pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Bye-bye.